Hello mga manay and welcome sa aking kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at isa sa hindi mawawala kapag may mga okasyon sa ating tahanan, lalo na kapag palapit ang Kapaskuhan. Ang simpleng pagluluto ng mala Jollibee spaghetti na paborito ng mga chikiting. Kahit tayong mga matatanda, gustong-gusto natin to, no? Napakadali lang nitong sundan mga mami at napakasarap. Kaya naman wag na natin patagalin at atin ang umpisahan. Bale, ang uunahin ko muna ay magpapakulo ako ng ating tubig para magluto tayo ng ating pasta. Naglagay ako ng maraming tubig kasi malalim tong aking paglulutuan at hintay natin na kumulo. Once na okay na, naglagay ako ng konting asin, oil para hindi magdikit-dikit yung ating pasta. Sa pagluluto naman ng ating pasta, napakadali lang naman nito. May instruction na po sa bawat pakete na ating nabibili. Kaya sundan na lamang po yun at wag pong i-overcook para naman hindi labsa at hindi maging pangit ang ating spaghetti. So hintay natin yan ng ilang minuto. Makalipas po ang ilang minuto, ayan, al dente na yung ating pasta. Pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinagpapakuluan at aking huhugasan. So, hinuhugasan ko talaga sa running water para po mag-stop yung kanyang pagluto dahil mainit pa yan. Para po al dente talaga yung ating pasta. At ilagay na natin sa isang serving plate or kung anong lagayan na meron kayo dyan. Lalo na kung panghandaan. Pwede rin naman ilagay sa bilao kung pambenta yung gagawin ninyo. So dito, ilalagay ko lang po ng maayos at pagkatapos nito ay iset aside muna natin para makapagluto naman tayo ng ating sauce. Napakadali lang nito mga mami. Para sa sauce natin, kailangan lang natin muna maglagay ng 3 tablespoon ng oil. Iginisa ko na yung sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na para wala ng problema. Sabay-sabay natin silang igisa at hintayin na lumabas yung aroma at yung bango ng bawang na talaga namang napakasarap sa spaghetti kapag maraming sibuyas at bawang. At kapag okay na, nilagay ko na yung ating ground pork. Pwede rin po ang beef. Pwede rin naman ng chicken. Naglagay ako ng 1 teaspoon ng pamintang pino, 2 tablespoon ng patis, pwede rin naman ng asin. Basta tatansyahin nyo po ang paglalagay ng timpla na pampaalat para naman po masunod yung nais ninyong gustong lasa ng inyong spaghetti sauce. Sasangkutsahin lang natin to para naman talagang malasang-malasa ang ating karne at lutuin lamang sa katamtamang apoy. Tatakpan natin to at hayaan natin ng 5 minutes. Then after 5 minutes mga manay, pag giniling kasi madali lang talaga yan maluto. Dahil kumbaga pino na yan. So sasangkutsahin ko lamang po ng maigi at durug-durugin natin para maghiwa-hiwalay. Then dito maglalagay ako ng mushroom. Sliced mushroom, pero kung hindi kayo kumakain nito, skip nyo na lamang po mga manay. Pero para sa akin, the best. Napakasarap kapag meron nito. At syempre, ang magpapasarap, naglalagay po ako ng liver spread na isang maliit lang na lata. Yung nabibili sa mga supermarket, sa tindahan, meron yan. Any brand, pwede nyong itry. Sangkutsahin lang natin na maigi para naman talagang manuot yung liver spread natin sa ating karne. At ilagay na natin ang hot dogs. So, slice hot dogs, nasa inyo kung gaano kalalaki, kung gusto nyo pampaliitin yan, go! Basta kung saan kayo masaya. Sangkutsahin ko lamang po ng maigi at tatakpan ko ulit to para hanggang sa maluto yung ating karne. Then, balikan natin ulit yan mamaya. At makalipas nga ang ilang minuto, ang bango-bango mga manay. Yung mga bata, pag ito talaga ang niluluto ko, talagang excited na sila, lalo na yung aking bunso. At dahil okay na tong ating karne, malambot na, maglalagay tayo rito ng half cup ng ketchup. So para po maganda ang kulay. At 900 grams na sweet style spaghetti sauce. Any brand mga manay ay pwede nyo pong itry. Then halu-haluin po natin. So dito sa recipe na to, wala naman kung anong arte. Napakasimple lang. At kung ano yung meron dyan sa kusina ninyo mga manay, ay pwede nyong itry. Kung wala kayong mushroom, wag nyong lagyan. Ganun lang kasimple mga manay. Kasi wala naman yan sa kumpletong sangkap o kailangan mas maraming sangkap para mas masarap. Nasa pagluluto pa rin natin. So dito naglagay ako ng half cup ng tubig para naman hindi ganun kalapot itong ating spaghetti sauce. Then hayaan lang natin to ng 8 minutes. At eto na nga mga manay, makalipas ang ilang minuto at talaga namang napakabango na ng ating spaghetti sauce.
Excited na ang aking bunso na tumikim. Pero dahil gusto kong may palo pa ng konting tamis, ayan, mag-a-add ako ng 1 tablespoon ng brown sugar. Pero again, yun po ay optional. Pwedeng wala na nun kung ayaw ninyo. At dahil okay na to, pwede na natin tong hanguin at ilagay sa ating pasta. At ready na tong iserve mga manay. Pero syempre, hindi pwedeng walang keso, di ba? Lalo na sa spaghetti, mas maraming keso, mas masarap. Alam nyo yung pagluluto ko ng spaghetti mga manay, sabi ko nga sa inyo, depende yan sa trip ko. Minsan naglalagay ako ng all-purpose cream, evaporated milk, or minsan naglalagay naman ako ng condensed milk. Tapos minsan, isi-share ko sa inyo, ang ginagawa ko naman po, naglalagay ako ng kalabasa, tsaka carrots sa spaghetti para hindi nila alam, biniblender ko, sinasama ko sa ating sauce. So alam niyo yun, nakakatikim yung mga bata ng healthy na spaghetti na hindi nila nalalaman. Sa susunod mga manay, ituturo ko yun sa inyo. At sigurado pong mapapakain niyo yung mga anak ninyo ng gulay na wala silang alam. So ayan mga manay, ito na po ang ating simpleng pagluluto ng Mala Jollibee Spaghetti at sana po ay masubukan nyo. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga may request dyan. Comment down below. Malay mo, susunod na yung recipe na gusto mo.